I take a cold hard look at the world now. Hold my hand out, got a plan now. I'ma help be the change cause I can now. Here I stand now, take my hand now. No pain, no gain, no shame. Work hard, play hard, okay. I think I get it now, don't wanna let them down. I'ma take the ground and speak my mind out loud. Here I go, proud of my notes. Teach them what I wrote, teach them all the hope. Keep them on the road to the dream. All I need is a team, build your... Isa sa mga weak muscle ko ay back. Pero dahil sa mga exercises na ito, unti-unting naihabol ko ang aking back. At sa loob lamang ng isang buwan, ay nakita ko agad ang magandang resulta. Ipapaalala ko lang mga kaprakti, ang program kong ito ay pang advanced gymmers lamang. Ibig sabihin, hindi pa pwedeng gawin ng mga baguhan sa gym. Para sa akin walang duda na ang deadlift ang pinakamagandang pundasyon sa pagpapalaki ng ating back. Dahil na rin sa dami ng muscles na tinatamaan nito. Pero dahil sa nagkakaedad na ako, mas pinipili ko nang gawin ang rack pull. Ang rack pull ay isang variation ng deadlift. Aaminin ko, nahihirapan talaga ako sa conventional deadlift. Madalas sumasakit ang lower back ko, lalo na kung heavy ang bubuhatin ko. Sa kabila ng tama naman yung form ko. Di gaya dito sa rack pull, nakakapag-heavy ako nang hindi nasasaktan ng aking lower back. Dahil na rin marahil, hindi ganon kababa ang weights na iyong iaangat. At dito sa rack pull, mas nakafocus talaga siya sa ating back at hindi na nadadamay ang hamstring gaya sa conventional o traditional deadlift. I-set up ang barbell na pantay sa inyong tuhod o mas mababa pa ng bahagya. Ipwesto ang sarili na sobrang lapit sa bar ang mga paa. Hawakan ang bar na kasing lapad ng inyong balikat. Kumapit sa bar kung saan kayo komportable. Mananatiling nakausli ang puwetan sa buong panahon ng exercise. Buhati ng weights ng buong pwersa at kontrolin ng bahagya sa pababang direksyon. Kapag nabuhat na ang weights, isabay dito ang pagpiga ng ating back para sa muscle contraction. Safety tips mga kaprakti, huwag nyong ibababa ang inyong balikat ng todo sa paggawa ng rack pull. Dapat lumalaban yung balikat nyo. O yun bang dapat may puwersa din ang inyong balikat upang makaiwas tayo sa shoulder injury. Dito sa exercise na ito, natatarget ang ating upper back muscle. Hawak ang dalawang dumbbells, yumuko ng bahagya habang nakausli ang puwetan. Mula sa starting position, dalhin ang mga siko sa inyong likod sa pamamagitan ng pabukang direksyon na gaya ng inyong napapanood. Kumuha kayo ng inyong lakas mula sa inyong siko at hindi sa inyong mga kamay. Mas magkakaroon ng muscle contraction kapag sa tuwing nasa likuran na ang inyong mga siko. Isabay dito ang pag-chest out. Dito sa barbell row, tinatarget nito ang ating lower lats. Gayahin lang ang posisyon gaya ng sa rack pull. Muli, dapat sa siko kayo kukuha ng lakas. Gawin ito ng kontrolado, lalo na sa pababang direksyon. Isa sa mga paborito kong exercise para sa aking upper lats. Dito, palalapa rin talaga ang inyong back. Hawakan ng bar ng mas malapad ng konti sa inyong balikat. Manatiling naka-chest out sa buong panahon ng exercise o dapat nakaatras ang balikat. Sa ganitong paraan, mas mapipiga ang ating back. Dalhin ang mga siko sa likuran habang ibinababa ito. Sa siko muli kumuha ng lakas
at huwag isasagad ang mga kamay kapag ito ay nasa taas na, o hindi dapat ito tuwid na tuwid dahil maaaring masaktan ng ating balikat pag ganyan. Ibinababa ko ang upuan para mas matarget ang aking upper lats. Kung lower lats naman ang habol nyo, itaas ang upuan. Sa starting position, hindi dapat tuwid na tuwid ang mga kamay. At sa paghatak naman, mag-chest out kapag nasagad na sa paghatak ng weights. Ang pang-anim na exercise na siya ring huli sa aking listahan ay ang one arm pull down. Pansinin sa dalawang nahuling mga exercises, ang one arm row machine at itong ang one arm pull down ay isang kamay lamang ang galawan. Ganito talaga ang ginagawa ko sa mga huling exercises upang lalong ma-isolate o matamaan ng gusto ang bawat gilid ng aking back. At dahil medyo pagod na ako, kapag malapit nang matapos ang aking program, binababaan ko ito ng bigat at gagawin ko ang very strict form o yung mabagal na paggalaw upang mas maramdaman ko yung muscle pump. Dito sa one arm pull down, mas komportable ako dito kapag nakaluhod. Sa paghatak ko ng weights, isinasabay ko yung aking katawan sa pagpiga ng lats. At sa pataas naman na direksyon, hindi ko isinasagad sa pagkakatuwid ang aking kamay upang hindi masaktan ang aking balikat. 6 na exercises ito mga kaprakti, pero hindi ako ma-overtrain dito kahit ganito karaming exercise dahil taon na ang binilang ko sa gym. Ibig sabihin, kaya ng katawan ko ang ganitong karaming exercise sa isang muscle group lang. Tandaan nyo isang muscle part lang ang ginagawa sa isang session gaya nito. Sa ibang klase ng workout program, halimbawa, kapag kasama sa back ang biceps, ginagawa ko lamang 4 na exercises para sa aking back at 3 exercises para sa aking biceps. Uulitin ko, ang video ito ay para sa mga matatagal nang nagbubuhat dahil mga advanced exercises ang mga ito. Gumagawa ako dito ng 4 hanggang 5 sets at 10 to 12 reps sa bawat exercise. At dahil alam kong mabubugbog ng gusto ang aking back, nagpapahinga ako ng 5 araw bago ko ulitin ang program na ito upang magkaroon ng sapat na muscle recovery. Siyempre, kumpleto ang tulog ko at laging sapat ang protein intake ko sa bawat araw. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless!